초콜릿은 달콤해 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 오렌지는 상큼해 상큼해 상큼해. So this is the real Venice Italia Watson. I am so happy to see her eating like a mad woman. I like the way she act like a kid sometimes, lalo na kapag naiinis. Ang sarap niya panoorin maasar at mangulit. Gone was the suicidal woman I've met before, and I'm very thankful about that. This is her. This is the woman I like. Sounds so gay, but I don't fucking care. Napapangiti na lang ako habang kumakain siya, but she caught me staring at umiwas agad ako ng tingin. Napaubo pa siya nang makita kong ganun ang itsura. Bigla akong kinabahan. What the fuck? Finish your food, rest for a while, and we'll continue training. Utos ko at lumabas na ng kwarto. I went to third floor to meet my men there who are having their training at the moment. They greeted me with a bow. I just nodded at them. How are they new trainings? I asked Lucas, the one who's assigned to train the new recruits. They're all doing well, Mr. Grimes. Tumango ako. I believe in him as I'm watching them doing the sparring. Just when I remembered what Watson told me, she's worried about her company, so I called Charlize to manage the company for a while. She does not want to at first, but at the end, she agreed because of my offer to join her brother Charles in a mission, if there is. Bakit sobrang tigas ng ulo ng babae ngayon? Pinagpipilitan ng mga bagay na gusto nilang gawin na wala namang kasiguraduhang magiging ligtas sila dito. I know that this won't take too long. Alam kong hindi kakayanin ni Venice ang training ko dahil sa gusto kong hindi siya makapasa sa amin. I hate to hurt her and training but I need to. Pero hindi naman siguro ganun kasakit. Gusto ko siya na mismo ang umayaw sa training na ito. I just don't want her to experience the real war between mafias. I'm scared she'll go back to the first Venice. I knew if she saw the bloody world with too much violence and can trigger her kahit na anong training pang emosyon ang natutunan niya. And I'm fucking scared to lose her. Dahil may posibilidad na mangyari iyon. Damn, she'll be the death of me. I am just protecting her. I am protecting her hindi lang dahil siya ang makakapagbigay ng impormasyon kung sino ang mga pumatay sa kapatid ko, but also because I like that woman. I like her, yes. I'm just really scared of what might happen. I am a mafia boss who does not feel this way before, but I guess she has changed me. She became my weakness, and all of a sudden, a strength at the same time. I don't wanna think that she'll be killed, but I can't help it dahil ganito ang mundong papasukan niya, and just by the thought of it, I am going to lose myself. Mr. Grimes, if you don't mind, may I know if the woman you were with is gonna be part of this organization? Tanong ni Lucas. Yes. Is she a Watson? Napalingon ako sa Italianong ito. How come did he know? Ngumiti siya. She looks like her mother and dad very well. I didn't know that she wants to become part of the organization just like her father. He knows them. How long did you know about Watson's family? Tanong ko naging interesado sa topic. Of course, I always interested about things when it comes to Venice. I was one of the training before, and Mr. Gene Watson was the one who trained us. Tumango ulit ako. Now I understand. He has a sharp memory. Then, he remembered how Mr. and Mrs. Watson looked like para makita niya ang pagkakahawig nila kay Venice. I am lucky to see the remaining Watson. I know that she's kind and brave like her father. Sayang at hindi ko nakilala si Mr. Watson. She is.
Ngumiti ulit siya. Doon ko na lang siya iniwan at bumalik sa taas. It's almost 5 in the morning. I found her looking at the picture in the shelf. Lumapit ako sa kanya at parang hindi niya ako napansin. She's looking at this photo frame. Mr. Jin and Dad were in this photo. What would he tell you if he's her, knowing that you're join us? Nagulat siya at tumingin sa akin. You startled me. I bit the inside of my cheek to prevent myself from smiling. She's so damn cute. What do you think, Watson? I don't know. He won't like my idea, I guess. Kaya baka magalit siya at hindi niya ako papayagan. Exactly. Why? Dahil una pa lang hindi niya ito sinabi sa akin. It's like nilalayo niya ako sa mundong ginagalawan niya. That's it. That's why I don't like her to become part of this. Because it's too dangerous, Watson. My sister and your parents were killed because of this. Tumango siya. But he'll understand. I know them well. I guess I can't change her mind anymore. Buo na ang desisyon niya at nakikita ko iyon sa mga mata niya. I see. Let's start the training. Tumalikod ako sa kanya. Sir, yes sir. And I smiled again habang nakatilikod sa kanya. Tinanggal ko ang suot kong leather jacket and left the black shirt. Follow me. Pumunta kami sa private training room, which is my training room. Meron akong sarili dito sa 5th floor. At yung buong 3rd floor na pinuntahan ko kanina ay para sa lahat ng mga tao ko. Then there's this open field outside, another training ground, at mayroon ding shooting range. Wow! That was the first word that came out from her mouth. You like it? Tumango siya. Hope you like it. My ways of training too. And I smirk. This time, I need to be objective. Hindi ko muna iisipin na gusto ko itong babaeng kasama ko ngayon. There's no special treatment. I will put in my mind that she's just an ordinary girl who wants to become part of this and that she needs to do what I want to do. Don't worry, I will. I like her confidence. She started to do the warm-up. Now, you have to do 50 jumping jacks, push-up for a minute. Next is sit-ups and boxing. B6 first. A piece of cake. Tumango ako. Well, let's see. Kinuha ko ang timer. Nakapwesto na siya at nakatayo ako sa gilid niya. Start. Sigaw ko at nagsimula na naman siya. After niya, sa jumping jack ay ginawa niya ang push-up. Hindi na ginawa ang way ng push-up for girls na nakakross ang legs and then knees on the floor. She's doing the right push-ups. Why is she good at this? It's like she already did this before. Easy lang sa kanya ang pinapagawa ko. But this is not the real training na meron ang different self-defenses and offenses. At ako ang makakalaban niya sa mga iyon. This is just a physical fitness test para mas lalong lumakas ang katawan niya at ang muscles niya. She needs it. Kailangan niya ring matutunan ang mixed martial arts on the following days and of course, I will always be her opponent. Lastly, ay kailangan niyang matutunan ang paggamit ng iba't ibang armas, most especially guns. Stop. Next is set up. Sigaw ko ulit nang matapos ang 1 minuto. She needs it again. Tumutulo na ang pawis niya pero wala siyang pakialam. Kumuha ako ng malinis na towel at tubig at nang matapos siya ay inabot ko ito sa kanya. Thanks. Habang habol ang hininga niya. Do you still want to continue this? I asked. Of course, she said. Next is boxing. Tumango siya at lumapit doon sa may punching bag. With my bare hands? She asked. Umiling ako. Inabot ko sa kanya ang white cloth at tinulungan ko siyang ilagay yun sa kamay niya. You may start. She's punching like a real fighter kahit na punching bag lang ang sinusuntok niya.
Wala ako makitang mali sa ginagawa niya. She's good at this and I'm talking back what I'm said earlier that she couldn't do this. She can. Ang sumunod na pinagawa ko sa kanya ay tumakbo siya nang may nakataling lubid sa biwang niya at sa dulo ng lubid na iyon ay isang malaking gulong. Nagawa niya ulit iyon ng 10 ikot mula sa kinatatayuan namin hanggang sa pinakadulo ng training room na ito. She starred and sweat covered her body. But why is she look so damn hot? Mas lalo niya lang akong pinapakita sa akin na dapat ko siyang mahalin. Damn. Did I just say that? Mahalin? Really? Months pass ay natapos ko na ang training ko with Gio. It took 2 months then to finish it. Sabihin na nating hindi madali at ilang beses niya nang pinapakita sa akin na hindi ko kakayanin. Ilang beses niya akong pinahirapan sa mga trainings at ilang beses na rin akong sumuko sa isipan ko. But at the end, I use all of those as my motivation to finish my training at nagawa ko nga. Alam ko namang ayaw niya akong maging parte nito at hindi ko alam kung bakit. Aside from what he said na they are protecting me, alam ko iyon pero ang hindi ko maintindihan, why is he acting like he's gonna die if I'll be hurt? Like hello, bakit sa training ba hindi niya ako sinasaktan? Ilang beses niya kaya akong sinuntok sa mukha, pinagsisipa at binalibag. He didn't consider me as a girl. Natatandaan ko pa nga ang sinabi niya sa akin na wala akong tinuturing na babae sa laban. So he did what he said. Pero kahit na anong suntok at sipa ang natanggap ko from training ay hindi pa bumalik ang alaala ko. Nakakatawa lang pero mabuti na lang at hindi ako naka-head injury. Ulit dahil kay Gio. Hindi naman kasi totally sa ulo niya ako tinatamaan, maingat siya pagdating doon. Naalala ko rin ang sobrang sakit kong katawan na akala ko ay hindi na ako makakabangon pa. Dahil daig pa ang training sa sundalo ang pinagawa niya sa akin. I've learned a lot. Kung dati ay may alam na ako sa pakikipaglaban dahil kay Zaki, ngayon ay mas madamin pa akong nalaman from combat training to using a different deadly guns, long or short, and also using almost all types of knives, sword, and blade ay alam ko na. Hindi talaga ganong madali. Trust me, you wouldn't dare na mag-training kasama siya kahit sobrang hot niya kapag pinagpapawisan na huwag niyo nang pangarapin pa. But on the other part of my brain ay nagpapasalamat pa rin ako sa kanya. He didn't leave me at masaya ako doon. He became my strength every training. Naiisip ko na lang na makakasama ko siya sa bawat mission ay mas ginaganahan ako. And also, hindi na nawawala sa akin iyong eagerness kong paghigantihan ang mga taong gumawa nun sa magulang ko at kay Bailey. At sa mga araw na lumipas, ay may nakumpirma ako. I know this is too early, pero may sinabi bang kailan dapat mahalin ang isang tao? Wala naman, di ba? I never thought I would fall for this man. He's masungit, magagalitin, not my type, nakakainis, at laging poker face. Pero walang pinipili ang puso kapag kusang tumitibok ito sa isang tao. I love him but I couldn't tell him. I restrained myself from falling for her. Hindi ko na kaya pa. Kaya ako nasasaktan dahil maling tao ang mahal ko. He has a wife, remember? Bakit kasi siya pa? You seems like you're in a deep thought. Tumingin ako sa lalaking umupo sa tabi ko. We're in US, by the way. Sinama ako ni Gio sa kasal ng kaibigan niya daw. Malamang part ng mafia at hindi na ako nagtataka doon dahil halos lahat ata ng taong nakakaharap ko ay part ng mafia. Kenda, I ask. Lumabas muna kasi ako saglit dahil naiinis ako sa nakikita ko doon sa loob. Harvey, Joey, Levi, Charles, and Charlize were here too.
Yes, he was with his wife. At ang nakakainis doon ay lagi silang magkakasama at magkakatabi. Charles is always talking to him at halata namang enjoy na enjoy si Gio sa kanya. Malamang asawa niya eh. Don't think too much, you're a very beautiful woman para isipin pa ang lalaking yon. Napatingin ulit ako sa kanya. You were thinking of this jerk, weren't you? Oh my God. He's right. Tapos natawa na lang kaming pareho. I'm Izar, by the way. Ngumiti ako. He's cute with that hazel na eyes. Nasa 19 siguro ang age niya. Bata pa siya. Italia. I was about to offer my hand for a shake hands, but he took it and kissed the back of my hand. Napatawa tuloy ako ng mahina. Nice to meet you. Ngumiti lang ako. Wala ka bang kasama? Nagulat ako dahil nagtatagalog siya, pero slang. Ang cute lang. Nasa loob sila. Medyo naguguluhan siya sa sinabi ko, hindi niya siguro lubos na maintindihan. They're inside. Tumango-tango siya. Ikaw, why are you here? May nakita akong maganda. Tapos tumawa siya. Sorry, my Tagalog sucks. I saw you sitting alone, that's why gusto kong lumapit sa'yo. Tumango-tango ako. It's okay, you're doing good nga eh, I said. Oh really? So, you're learning how to speak Filipino. For what? I asked. Mabuti na lang kahit papano ay may nakakausap ako dito sa labas. We're gonna live in Philippines with my family dahil nandoon ang business nila and I'll be the one to manage one of their business kaya mas mabuting if I somehow know how to speak your language there. Oh, I thought you're gonna court a Filipino. Biro ko. Pwede, sabi niya. Nagngisihan kaming dalawa. He's so cute. I hope I have a brother katulad niya. Magsasalita pa sana ako when someone grabbed my hand at hinila ako kung saan nilingon ko ito and Gio with his serious face ang nabungaran ko. Hey, what are you doing? Habang nagpupumiglas ako pero humigpit ang hawak niya sa kamay ko. Kailan ba ako nanalaw sa lalaking ito kahit magkarate pa kami dito ngayon ay hindi ko siya matatalo. We're living. What? Pwede namang sabihin mo sa akin na yun ang maayos, bakit kailangan pang manghila? Hindi tuloy ako nakapagpaalam ng He's flirting with you. Kumunot ang noo ko sa sinabi niya. Flirting? Really? Nag-uusap lang naman kami, tsaka ang bata pa nun. What? Nag-uusap lang kami. Pinapainit na naman niya ang ulo ko, nakakainis. Don't you ever go near to guys, I might kill them, Venice. Naguguluhan ako sa sinabi niya. Nakainom ba to? Bakit siya nagagalit? Una, nag-uusap lang kami. Pangalawa, he was the one who went near me. Pangatlo, ano bang inikagagalit mo dyan? Ikaw na nga tong lakipaglandian eh. Pero, sa bagay, asawa mo naman yun. Kulmalma siya at nagmura ng mahina. What the hell is happening to this man? Lagi na lang siyang ganyan sa tuwing kumakausap ako ng lalaki. Back when I was in training, muntik na niyang mabaril yung taong tumulong lang sa akin ng pagbato ng dagger. Ano bang nangyari sa lalaking to? Fix your things and we're going. Tapos, pinagsarahan niya ako ng pinto. Kung hindi lang kita mahal, sisipain ko yung ano mo. Pinunasan ko ang luhang tumulo. I fixed my things, changed my clothes, at lumabas na. Nagpaalam kami sa newlywed at pumunta na ng airport dahil nandun ang private jet na ginamit namin kanina. Nakasakay na kami sa loob at pinaandar na ang jet. Nasa pinakadulong upuan kami ni Charlie's at sina Gio ay nasa pinakadulo rin. Ngumiti siya sa akin. Hindi ko maipagkakailang maganda siya at almost perfect. Kung bakit naging sekretary ko ang asawa ni Gio ay hindi ko rin alam.
I'm sorry dahil hindi ko sinabi sa'yo nang maaga na I am part of Grimm's Mafia. Nalaman ko lang din noong nagpunta siya sa HO isang araw looking for her husband. It's okay, ngumiti ako ng pilit. You know what? You know what? Hindi ko talaga balak na pagsilusan ka nung una pa lang. Tapos humagikik siya. What is she talking about? Gusto ko lang malaman kung totoo yung naaamoy kong taguan ng feelings. So I did my part. I introduced myself as Charles Grimes at kunwari asawa ako ni Kuya Jovel. Hindi ko alam na maniniwala ka doon. Ngumiti ulit siya. Totoo ba itong mga naririnig ko? Parang gusto kong umiyak. Kuya? Kunwari asawa? Paano nangyari yun? I am Charles Grimes Matthew at kapatid ko yung isang unggoy doon na ang nangangalang Charles. Stupid Italia. All this time, nagsiselos ka sa pinsan ni Gio. Sorry ha, pero kasi kayong ewan hindi pa man amin na nararamdaman sa isa't isa. Pagpapatuloy niya. Sorry din at naiinis ako sa'yo. Tumawa ulit siya. I pouted. Silos na silos ako sa kanya na hindi naman pala dapat. Pero nakahinga rin ako ng maluwag. Ano ka ba? Part ng plano yon para makonfirm kung tama ang hinala ko. So tama ba ako? Namula ang pisngi ko sa tanong niya. Nakakainis ka. Alam mo ba yun? Naluluha kong sabi. Hindi niya ako masisisi kung bakit naiiyak na lang ako dahil sa saya. Lahat ng inis ko kay Gio ay nawala. Hindi naman pala niya kasalanan kung bakit close siya kay Charles. Malamang pinsan niya That's why I'm here, kinausap ka. Pero hindi ko na pala kailangan tanungin kung may pagtingin ka kay kuya. Confirm na. She winked and held my hand. I'm stopping myself to fall for him dahil mali itong nararamdaman ko kasi akala ko talaga asawa ka niya. Paliwanag ko. I didn't think about that. Oo nga no? Tapos nagtawanan kami. I'm sorry. Gosh. But you know what, Italia? I've never seen him like that. Hindi ko siya nakitang nagsiselos. Hindi ko siya nakitang sobrang saya at hindi talaga siya sumusunod sa utos ng ibang tao except from Tita and Ate Sav at kay Mr. G. Of course, pero nung dumating ka, ewan ko ba, parang in an instant, nagbago siya. Hindi ko man siya gaanong nakakasama lagi, but trust me. He may be like a dragon na pwedeng magbuga ng apoy anytime, but mabait naman, nakakatakot lang siya, pero mabait. Well, all I can ask is that make him happier. Ipakita mo sa kanya na he deserves to love and to be loved. Ipakita at iparamdam mo sa kanya na hindi siya nag-iisa sa laban. All of his life na nakafocus siya sa business and the mafia at hindi niya iniisip ang sarili niyang kaligayahan dahil takot siyang maranasan ulit yung sakit ng mawala si Belly. He does not want to fall in love dahil takot siyang maiwan. Takot siyang baka masaktan ang mahal niya dahil sa buhay na meron kami. Mayroon tayong takot siyang mawalan ulit ng minamahal. I know kahit hindi niya iyon sabihin, alam namin na ganun ang nararamdaman niya. Kung meron man siguro nga kinatatakutan iyon ngayon, yun ay ang mawala ka, Italia. That's why he does not want you to become part of this dahil napakadelikado. I nodded, biting my lip to stop myself from sobbing. He loves you at hindi ko alam kung bakit napakabagal naman niyang sabihin yun. I just found myself crying. Mas lalo kong minahal si Jovel dahil sa sinabi ni Charles. Naiintindihan ko na lahat ng pagsusungit niya sa tuwing may lalapit na lalaki sa akin, pati yung hindi niya pagpapayag sa pagiging part ko ng mafia. Oh my God, I really love him. She smiled at me, tapos lumapit sa akin at niyakap ako ng mahigpit.
Hey, tahan na. Baka magpakamalan pa tayong pinapaya kita dito at itapon ako bigla sa ire. Sorry, nadala lang ako. But I can assure you na gagawin ko ang lahat, sumaya lang siya. Parehas kaming nalungkot. Baka oras na rin para maging masaya kami ng totoong pareho. Charlie said he loves me. Sana nga. Aish, kinilig naman ako dun. Tapos nagtawanan naman kami. I found another ate. Mas matanda lang siya ng 2 taon sa akin. Pero para siyang si Ate Sav. Thank you. Salamat din. Siguro if Billy is alive, tuwang-tuwa yun ngayon. May naikwento kasi siya sa akin na Venice din ang pangalan. Kaibigan niya raw sa Philippines. And then she told me that she wants Venice ang makakatuluyan ng kuya niya. Hindi ko alam na ikaw ang tinutukoy niya. At ngayon, parang matutupad na ngayon. Thank you for coming to his life. At salamat kasi ginawa mo ang lahat to get justice for her. Tumango ako at ngumiti. Hindi ko alam na gusto niya pala ako para sa kuya niya. We both chuckled. Hindi mo sa akin nakwento yun, Bay. Pero parang matutupad na nga ang gusto mo. Matulog na tayo. This is so tiring. Hindi ko nga alam kung bakit sumama pa ako dito eh. Sabi niya, tumawa ulit kami pareho. Bukas sasabihin ko na sa iyo ang nararamdaman ko. Bahala na kung ako ang mauunang magsabi. What important is that you'll know that I love you, Gio.